Marami ang nalungkot, nadismaya, nagalit nung hindi pinili ng Malacanang si Nora Honor bilang national artist. Kasama sa mga masama ang loob ang kanyang mga impersonator na ginawa ng karir ang panggagaya sa nag-iisang superstar. Pwede nila akong patayin. Pero hindi nila pwedeng patayin ang aking pagkatao. Mata pa lang niya, umaarte na. Mang-aagaw ng asawa! Hayop ka! Ang isa sa pinakamahusay na aktres sa ating kasaysayan. Rosa, Ang nag-iisang superstar. I did not kill anybody! Si Miss Nora Honor. Marami mang kontrobersyang kinasangkutan, patuloy pa rin siyang bumabangon. At paulit-ulit na pinatunayan ang taglay niyang talento sa pag-arte na kinilala na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos, walang himala! Walang dudang isa sa ating mga living icon, si Nora. Kaya naman, marami ang umalma nung tanggalin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga inirekomenda para maging national artist. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Nora Honor pero tumanggi siya. Ipaglaban! Samantala, tuloy ang protesta. Siyempre nangunguna ang kanyang Noranians. Pati na ang mga impersonator ni Ate Guy. Pero sa sangkaterbang nanggagaya sa kanya, sino kaya ang pwedeng pumasa bilang the next superstar? Nagsagawa kami ng VTR audition. Ako ang superstar number 36. Napakagaling ko! Oink! Oink! Mula rito, pumili kami ng 3 maglalaban-laban sa titulong The Next Superstar. 36! Ang tatayong judge, walang iba, kundi ang isa sa pinakasikat na Nora Honor impersonator ngayon, si Ate Gay. Pinatawag ko kayong lahat para malaman nyo na ako si Ate Gay ang hurado dito sa The Next Superstar! Ang una nating finalist, si Alanis, ang Elsa ng Singalong sa Maynila. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Ako si Elsa. Elsa, let it go! Graduate ng BS Biology si Alanis, pero ang tinahak niyang karera, ang pagiging stand-up comedian. Ito na ang ginagawa niya sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Nakakabuhay ng pamilya, pati jowa, okay, mga luho mo sa katawan. Dekada 90 pa raw nung simulan niyang gayahin si Nora Honor. Gaanin na natin sa acting. Umanda na kayo! Ngunit hindi raw uubra ang mga nunal ng kanyang kalaban sa nunal ni Bona ng Quezon City. Ako, si Bona. Madalas nang nakikita si Manuel Papiliera sa telebisyon bilang impersonator ni Ate Guy. Dahil sa malaking pagkakahawig niya raw rito, kaliwat kanan ang kanyang racket noon. May gaya-gaya po tumaya, ganun, sumalay ko. Talagang kamukha mo si Nora. I-lip-sync mo nga, hindi pa ako masyadong marunong mag-lip-sync. O, pag-aral mo 1 linggo to. O, sinawagan ako.
sumalang ako. Nanalo ako. Pero noong 2009, tila lumamlam daw ang kanyang bituin. Dati po kahit paano meron ako. Napamahagi ko na rin sa mga kapatid ko, sa mga kung anong nangangailangan. Kumbaga, anuhin ko naman yun. Mag-isa lang naman ako sa buhay. Dahil walang naipon, sa barong-barong na ito sa Quezon City nakatira ang dating komedyante. Medyo mahirap, pero hindi naman ako galing, kaya natitiis ko naman. Sana makaraos din. At higit sa lahat, makapagpasaya pa ng tao. Sing drama man ang pelikula ni Ate Guy ang kanyang buhay. Kampante si Bona na sa dulo, sa kanya pa rin ang huling halakhak. Pare-pareho naman kami ng gagaya eh. Pero ang punto, wala naman lokohan, di ba? Kailangan manggagaya kayong hawig mo man lang. Hindi katulad ng iba nang gagaya mo si hindi hawig. Si contestant number 3 naman, ang Cora de la Cruz ng Malate, Maynila. Brother is not a pig! Si Jaja, kilalang impersonator sa mga comedy bar. Kung minsan siya si Lady Gaga. Pero kapag hinihingi ng pagkakataon, handang-handa raw siyang ilabas ang kanyang nunal para mag-ala Nora. Kapag wala kang nunal, hindi mo pwedeng mag-gaya si Nor Honor, kaya kailangan marami kang stock na paminta or pentel pen. Dapat ang conviction mo, pagbibigay mo ng linya, dapat laging madiin. Kaninong bituin ang pinakamagniningning? Sa round 1, ang ating contestants magpapagalingan muna sa pagkanta ala Nora ng isa sa mga sumikat na version noon ng superstar, ang Pearly Shells. Ang unang sumalang, si Elsa. Okay, go! Si Ate Gay, tila hindi na-impress. Okay, stop! Yung boses mo, hindi pang superstar. Okay, pasok ko din sa likod. Tila napatawa naman ni Bona si Ate Gay sa kanyang paandar. Ano ka ba? Furnish, pag nakanta mo, parang pang-agogo dancer yung ginagawa mo. Kasi medyo po mabagal eh. Kasi Okay, bumalik ka sa kwarto mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, My heart tells me that I am lost. Morning Parang hindi ka naman seryoso sa ginagawa mo. Ano po? Okay, thank you. Thank you po. Laban. Sa final round, kailangan naman nilang gayahin ang award-winning acting ni Ate Guy sa pelikulang The Floor Contemplation Story. I did not kill anybody! Number 1! Di ako pumatay sa kanila! I did not kill anybody! Tila hindi nakuha ni Elsa ang panlasa ni Ate Gay. Okay, tayo. Ano yung inarity mo? Si Ate Kay po. Si Ate Guy. Tumatawa ka habang pumapasok ka, alam mo ba yon? Hindi ganun ang nag-iisang superstar. Panoorin mo ko, ha? Mawala kayo! Hindi ako putik. Hindi ako pumatay. Hindi ako ang pumatay! I did not kill anybody! Ganon. Sunod
Sumunod naman na sumalang si Bona. Paglabas pa lang niya, natawa na si Ate Gay. Anong kasalanan ko? Wala akong kasalanan sa inyo. Aray! Aray! Ang ulo ko! Parang awakan mo na! Hindi ako ang pumatay. I didn't kill anybody! Alam mo bang, imbis na maiyak ako, umangak, natatawa ako sa'yo eh. Pero ang galing mo. Binawan niyo ako magsasampay ako! Binawan niyo ako magsasampay ako! I did not kill anybody! Hysterical yung ginagawa mo. Ha? Opo, madam. Pag-aaralan ko ng maayos. Sino kaya sa tatlo ang magwawagi? Ito ang hatol ko. Dahil sa hindi ka katapat-dapat, ang sinang nunal. Salamat, number 1. Unang tinanggalan ng nunal si Elsa. Ikaw! Wala mo ako pagdumala! Ang nanalo ay si Bonang! Bonang! Congratulations natin. Ang premyo ni Bona, isang surprise date. Kanino? Sa ka-look-alike ng dating ka-love team at naging mister pa ni Ate Guy na si Boyet o Christopher De Leon. Maya-maya pa, sina Guy at Boyet mistulang together again. Guy! Kung si Pip may regalo sa'yo, meron din ako. Kinabahan talaga ako. Naku, Siyempre para kumpleto ang reunion. si Maria Leonora Teresa. Naku, talagang... Miss na miss ko na to. Tingnan mo, oh. Hindi kayo nagkakalayo. May nunod din to. Ang sarap. Ang tamis-tamis. Kasi ang tamis ng pagmamahal mo noon. I love you. Mahal naman. Para sa mga impersonator ni Ate Guy, sining na maituturing ang kanilang propesyon at ang anumang natatanging talento dapat lang daw bigyan ng karampatang pagkilala. Katulad ng pagkilalang ibinibigay nila sa kanilang idolo at sa natatangi nitong talento.